mga kababayan! Welcome sa Tindig Pinas, ang boses ng tapang at katotohanan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-share ito para mas marami pa ang mamulat sa mga isyong dapat nating malaman. Sa mga pahayag na lumalabas ngayon, tila mas umiigting ang tensyon sa pagitan ng dating matatalik na kaalyado. Sa ilang bahagi nga umano ng panayam at press conference, may ilang matitinding akusasyon umano laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang ilan ay nagsabing may makikita raw ng mga sintomas na hindi kaaya-aya at may mga nagpapahiwatig pa na tila ginagamit umano siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Mabigat din ang naging salita ukol sa umano'y paggamit ng kapangyarihan para sa pansariling interes at ang tila pagkakaiba ng pamumuno noon ni dating Pangulong Duterte at ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa ilan, ramdam umano ng mga kababayan natin, lalo na ang mga OFWs, ang pagbagsak ng tiwala, seguridad at respeto sa gobyerno. Kung totoo man ang mga alegasyong ito, malinaw na kailangan ng masinsinang pag-usisa at panawagan para sa katotohanan. Ngunit tandaan natin, lahat ng ito ay mga pahayag umano at hindi pa napapatunayan sa legal na proseso. Nasa taong bayan pa rin ang lakas upang humusga at nasa ating pagkakaisa ang tunay na kapangyarihan ng bayan. Para sa mas malalim na talakayan, panoorin ang insert video sa kalagitnaan ng content na ito. I mean, you cannot blame Bongbong Marcos on one end as a doctor because may sakit siya eh. He's a drug addict. An addiction is an illness. I'm serious about that, no? Yeah. The people who love him ought to be telling him, ano mo, bumaba ka na. Mag-rehab ka. Dumudugo-dugo na yung gums niya, no? Dumudugo-dugo na. Tsaka may mga white powdery substance. Nagkakalat na si Bongbong Marcos, no? Kung merong nagmamahal sa kanya, dapat sinasabi, bumaba ka na. Kaso walang nagmamahal dito sa taong ito. Ginagamit siya kasi sila ay nakikinabang sa kanya. So, wala silang pakialam kung masira ang Pilipinas. Basta makikinabang sila. Ito mga ganid sa pera at sa kapangyarihan, sasaidin nila itong drug addict na ito. Kahit masira ang Pilipinas. Nakita ko, ito pala yung kahalagahan ng very strong na leader. Kasi ito, napaka-weak niya. Nagkakaroon sila ng power struggle. Kung sino ang bida sa kanila. Kung sino ang alam mo kung ano yung takot ko? Siguro nakikita nila na bibigay na ito anytime soon. So and when that happens, sino ang mananaig? Syempre constitutional successor si Inday, but that's why they have to take Inday out, 'di ba? Super happy, Kasi nga kanina nag-comment, nag-share na ako, tsaka nag-post na rin ako sa FB account ko, sa social media account ko, na talagang, thank you, Auntie Claire. Kasi kung hindi sa iyo, di ba, hindi babagsak ng basta-basta bubulusok pababa si PBBM nyo, di ba? Yung mga kasyungaan nyo, talak ka ng talak, lagi mo sinasabi, the former president, ang dating pangulo. So ngayon, ano yung pangulo nyo? Sige nga, Aber, di bagsak ang rating. Wala namang ginagawa yung presidente nyo. Diba? Yeah. And I think that the most that yung pinaka-responsible para diyan sa ganyang ratings ay yung mga tao mismo. Si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, no? Napakaliwanag nung sinasabi ng taong bayan, Martin, Bongbong. Kitang-kita na kasi naman 52% no self-rated poverty. At saka yung pagnanakaw na harapan. Kahit nga yung hindi harapan, alam naman namin kung ano nangyayari diyan. Talagang you are really the worst president this country has ever had. And Martin Romualdez, Martin, you're the worst Speaker of the House that this country has ever had. This is the worst team ever. Pinakasakim, ganid sa kapangyarihan. Nakakahiya kayo. Tapos ngayon, sigurado tayo mandaraya itong mga ito sa elections. Pero ngayon, no, there's really so much na pwede mong matutunan dito sa survey na ito. Totoo yung sinasabi ng mga greatest minds, di ba? Sila Rousseau, Locke, Hobbes, Machiavelli. Power is with the people. Yung mga tanga diyan, no, diyan sa Marcos team na 'yan, na nalasing-lasing sa kapangyarihan,
No? Katulad na para bang walang kinabukasan, parang hindi magtatapos ito, no? Parang walang hangganan, 'di ba? Ang dami ninyong inapi, ang dami ninyong sinaktan, ang dami ninyong buhay na sinira at dami talagang buhay na pumangit dahil sa inyo. Nang kakapal ng mga mukha ninyo, hindi kayo nagsisilbi ng maayos sa Pilipino. Ngayon nakuha ninyo kung ano yung sinasabi nila ngayon. Kilalang kilala na nila talaga kayo at saka in other words, kinukuha na nila yung kapangyarihan na yan. No, they're getting it back. Kinukuha na ng Pilipino kasi sa Pilipino nang galing yan, sobra silang nalasing kasi kitang-kita natin, no? Lahat sila, katulad kunyari ako, no? Kasi nasa receiving end ako nito eh. Nasa receiving end ako ng pagmamarahas at saka yung pagkalasing sa kapangyarihan nitong mga idiots na ito. No? Nalaman ko recently na yung NBI daw may warrant of arrest na para sa akin. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Nagnakaw ba ako ng bilyon katulad ng trilyon katulad ng ginawa ni Marcos at ni Tambaluslos? Meron ba akong gold na binenta na hindi ko ini-explain kahit na kanino? Ninakawan ko ba ang Pilipino ng PhilHealth na tsaka yung mga pension funds nila? 'Di ba? May ginawa ba akong ganon? Ang ginawa ko lang yung hindi ako nag-attend ng hearing na hindi wala naman akong invitations na dalawa. At saka itong kongreso na ito, itong mga baliw na ito, uulit-ulitin natin, wag din yung iboboto yung mga yan. Yan sila, nakita naman natin kung sino yung mga yan, di ba? Mula nung na-detain ako the first time, tapos ngayon. In fact, ang narinig ko, yung detention ko ngayon will be indefinite. Indefinite. So may sinabi silang panahon, pero ang totoo doon, pag nakuha nila ako, no, ay hindi na nila ako pakakawalan. Hindi naman tong Pilipinas, ginawang Afghanistan, ginawang Iraq, di ba? So, nakita mo, Marcos, Tambi, nakikita ng Pilipino yung kabastusan ninyo, pagmamarahas at pagmamalabis ninyo, pagwawarak ninyo sa constitutional rights ng bawat Pilipino, ordinaryong Pilipino. Nakita nila kung anong ginawa ninyo kay PRRD. No? So, yan yung resulta ngayon. Minus ano si Marcos? Minus 49. 39. 49. Tapos si Yeah. Marcos, Si Bongbong minus 29, si Romualdez po minus 43. I don't think anyone has gotten that negative rate even before po. So this is astounding. Sila lang. Oh, sila well, lang you know why? po. Sila lang. You know why sila lang? Kasi sila lang yung ganyang kababoy. Grabe Ang talaga. baboy ninyo sa The Pilipino. worst, Wala kayong advanced, respeto. no Talaga, respect at talagang, all. at saka alam mo, Ling, Angel, mga kababayan, talagang paniniwala ko talaga yun eh. Kung sino ka, yan ang regalo mo sa mundo. Yan ang dala mo sa yan ang nilalabas mo. So, I'm pretty sure itong mga ito, no? Unang-una kasi drug addict itong si Bongbong Marcos. Ano naman ang ibibigay niya sa Pilipino? Di ba wala siya mabibigay? At saka yung sasabihin niya na hindi siya drug addict, talaga, naniniwala ako sinasabi ni PRRD no? Na the best evidence na siya ay drug addict, ayaw niya magpa-drug test, no? So, what has happened to the country is such a tragedy. Such a tragedy. Kawawa. At saka this is a speaker that has sa Delaware court was found to have bribed Supreme Court justices, 2 Supreme Court justices. Tapos tahimik na tahimik itong kongreso na ito. Dapat yan ang ini-investigate ninyo. Kung hindi kayo, kung meron kayong paninindigan at may prinsipyo kayo, kaso wala eh. Mga corrupt kayo eh. Mga crocodiles kayo, no? Ang pinag-uusapan ko dito yung mga nasa Quadcom at Tricom at saka yung committee na pare-pareho lang naman eh. Pare-pareho lang naman pagmumukha nila. Si Tambunting, si Paduano, si Pimentel, si Acop, si Fernandez, si Stella Kimbo, si Rog Gutierrez ng One Rider. Sino pa ba? Si Chua, no? Syempre si Romualdez. I mean, kahit yung isa what's his name, si Libanan, mga nasa likod niyan, no? Si Barbers, kilala yung kagandahan kasi ng napagdaanan natin sa napakasakit this past 3 years after coming from a president na mahal tayo, na para tayong very precious kay PRRD, bigla ka nagka-boyfriend na abusado, alcoholic, drug addict, nang bubugbog, 'di ba, mabigat ang kamay, 'di ba, yung kagandahan doon, ha? At saka yung kagandahan doon, nagpakita sila kung sino sila. Ako si Gaston Bunting, chair ng franchise committee. Aabusuhin ko kayong lahat. Kukunin ko ang karapatan ninyo na mamahayag ng malaya SMNI. At tatahimik ako dito habang pinepreso ninyo, arbitrarily detained si Ka Eric at si Lorraine Badoy, porket nagtanong kami kung totoo ba, Martin Romualdez, na 850 million ang budget mo sa Office of the President. 'Di ba?
So maliwanag nagpakilala sila. Yun yung maganda doon. Mm. Tapos ngayon, kung makita na naman natin next time, andiyan pa yung pagmumukha ni Gaston Bunting at saka ni Libanan, na si Libanan meron siyang party list, 4-piece, di ba, na talaga, 4-piece, pero corrupt talaga lang, di ba? So, kung nandyan ulit sila, wala na tayong mapagbibintangan kundi sarili natin. Bakit ang ibang bansa kaya nila maglagay ng leader na maayos? Di ba? Bakit tayo hindi natin kaya? Siyempre kaya natin, no? Nauuna kasi ang Ang bulsa, ma'am. Correct. Yan ang problema Tsaka sa nung atin. At saka noon, Yusek, nagtanong lang po kayo, di ba? At saka, ah, they were after the source and you didn't want to name him or Yeah. her. So yun lang yun. And then both of you were cited in contempt. Di ba, parang yun doon nagsimula at wala na, talagang naano na yung freedom of expression natin to call out if there is a check and balance, kailangan may transparency, pero wala. After that, it was all blatant na. Yeah. Stealing and lying. So ayan po, And you know, eh, and you apa, know, and you know, coming from working with PRRD, no, kung saan napakamagalang niya sa ordinaryong Pilipino, 'di ba? Bastos siya sa mga dapat bastos, 'di ba? Yung mga drug lords, mga ganyan, yung mga kurakot, 'di ba? Mga generals na drug lords na PNP na ganyan pala sila, etc., 'di ba? But coming from a president na napakaayos niya sa Pilipino, nagbabaw pa siya, 'di ba? When we experienced yung pagmamalabis ng Marcos administration, nakaka-shock. Sobrang nakaka-shock na nung na-figure out ko, grabe, wala silang kahihiyan. Walang kahihiyan ito si Akop na pagkatapos niya kaming lapastanganin doon sa House of Representatives, bigla siyang pupunta sa detention cell namin para kausapin kami at mag-apologize kunyari, magbati-batian, di ba? So parang nagbibida-bida lang pala siya, di ba? So tapos hihingiin pa sa amin ni Velasco, yung Secretary General ng House, na syempre dinideny niya ngayon kasi mga sinungaling yung mga yan eh. Dinideny niya na pumunta daw siya sa akin, na hindi daw niya ganyan. Sinabi ko, pumunta siya sa akin para hingiin yung apology. Sabi niya sa akin, magsulat ka ng letter kay Tabaloslos, mag-apologize ka, sabihin mo na nagsinungaling ka, I'm sorry, nagsinungaling ako, at hindi ko na ulitin, tapos hihingiin ko na palabasin na ako dito. Munti ko siyang murahin sa totoo lang. Putang ina to. Aaminin ko sinungaling ako, pero kayo yung mga sinungaling. Hindi nga ako sinungaling eh. Alam mo, kung meron akong fault sa buhay, yun eh, talagang sinasabi ko yung totoo. Lahat maliit pa ako, ganun, that's where I get into trouble. Di ko matake yung mga sinungaling, no? So yun, tapos now they deny it. So ano, full force, kahit nung KOJC siege, nakita ko yung karahasan, no, ni Nick Torre. Sabi ko, grabe ito ba ito? Parang NPA na, no? Parang mga NPA na ang. Tapos yung hindi na tayo nire-rescue ng AFP, 'di ba? Kitang-kita in fact in front of them, tinanggalan ng karapatan CPRRD and inside a military camp, but they looked away, 'di ba? So pwede pala 'yon, no, Angel, kasi kami ni Angel Ling nagtrabaho kami kay PRRD eh. So ibang-iba yung itsura ng gobyerno noon, nung si PRRD, at ibang-iba nung ito na layo. si Bongbong. Ang layo po talaga at Layo, we're parang very humor. careful. We're talagang people first before Yeah, anything else. And we people work first. together, grabe, miles apart. Grabe Light teamwork years namin. apart. Grabe Kasi Yes. teamwork. kahit ako, ma'am, ordinary Yeah. citizen lang naman ako, hindi naman ako involved sa circle ninyo. Pero nakikita ko talaga yung kaibahan noon ng pamamahala ni Yeah. Tatay Digong at sa pamamahala ngayon. So talagang ang laki ng diferensya. Parang Like what? umikot siya ng 360 degrees kung gaano katino ang gobyerno noon at laging inuuna ang taong bayan. Ngayon naman, kakaiba. Yun ang difference. The 100.1% na diferensya ng Marcos administration ngayon dahil inuuna nila yung sarili nilang kapakanan kumpara doon sa kapakanan ng mga taong Pilipino, 'di ba? Na nandiyan sa Pilipinas ngayon. 'Yun ang kaibahan, even if wala kami sa Pilipinas, nandito kami sa ibang bansa, lalo na sa yung tinatawag natin na peace, 'di ba? Tsaka yung sa mga kontrabando, yung mga drug addict nagsibalikan, ang mga drugs ngayon naglipana na even kahit sari-sari store, pwede nang ibenta ng ganun sa murang Yeah. halaga. Yeah. Compare noon, 'di ba? Para na Yeah. siyang condiments eh, kasama na siya sa mga tawas, kasama na siya sa mga ano ba yun, garlic, sa mga paminta na nakaganon lang, nakasachet-sachet na ibenta doon in public.
Sa Yeah. time ni Tatay Digong, we are at peace na kami nasa ibang bansa. Natutulog kami na sigurado kami, paggising namin sa umaga, 100% buo pa rin ang pamilya namin ngayon. Kami, bilang OFW, pag uwi kami sa Pilipinas, sigurado ba kami na yung bagahe namin, Yeah. hindi mabubuksan? Hindi In hindi fact, sila Ling, maglorobo? di ba in fact meron tayong kaibigan, no? Si Yes Carla, po. di ba? Na Yes po. nalaglag bala siya, Oh my no? God. Sobra. Ay, nako. It's really a reflection po of the leadership, no? This is what we've been talking about, Doc Lorraine and I, na yung mga public servants po, they are actually acting depending on their leader. So if their Yeah. leader is with integrity and with honor, why would you act otherwise, di ba? Why would you act differently? Mahihiya ka sa boss mo. In the same manner, if your leader is very weak and doesn't make good decisions, that will also reflect on other leaders in their own respective Yeah. departments. So if they Tama. follow the money trail, ganun rin sila. So this is why it's a Yeah. poorly You know led what I heard? administration. Yes po. You know what I heard, no? Yeah. Parang I also saw it na aninag ko, no? Doon sa mga hearings na yan. Na this very weak, I mean, you cannot blame Bongbong Marcos on one end as a doctor because may sakit siya eh. He's a drug addict. An addiction is an illness. I'm serious about that, no? Yeah. The people who love him ought to be telling him, ano mo, bumaba ka na. Mag-rehab ka. Dumudugo-dugo na yung gums niya, no? Dumudugo-dugo na. Tsaka may mga white powdery substance. Nagkakalat na si Bongbong Marcos, no? Kung merong nagmamahal sa kanya, dapat sinasabi, ano, lumababa ka na. Kaso wala nagmamahal dito sa taong ito. Ginagamit siya. Ginagamit siya kasi sila ay nakikinabang sa kanya. So, wala silang pakialam kung masira ang Pilipinas. Basta makikinabang sila. Ito mga ganid sa pera at sa kapangyarihan, sasaidin nila itong drug addict na ito. Kahit masira ang Pilipinas. Nakita ko, ito pala yung kahalagahan ng very strong na leader. Kasi ito napaka-weak niya. Nagkakaroon sila ng power struggle. Kung sino ang bida sa kanila. Kung sino ang pinaka... alam mo kung ano yung takot ko? Siguro nakikita nila na bibigay na ito anytime soon. So when that happens, sino ang mananaig? Syempre constitutional successor si Inday, but that's why they have to take Inday out, 'di ba? Kahit na 32 plus million at si Martin walang boboto diyan. Martin, walang may gusto sa iyo. Nako, wala talaga, no? Kainisan niya. Yes po, ano. Yan, sabi nga po ni Veda Beam, hello po from Davao City and listening here in Dubai. Kailangan na talaga ilibing si Martin Romualdez. Napaka-unfair na wala siyang kalaban. Ayan po, Hindi no? kasi Ganun po sino talaga. yan si Veda Dim? Veda Dim. Veda Alam Beam, mo, yes po. Veda Dim, alam mo, si Martin Romualdez, never yan lumaban ng patas. Never. Hindi kasi hindi siya mananalo, alam niya. Kinasusuklaman siya ng mga taong bayan. So, sa Tacloban, kaibigan niya mga CPP, no? Sila yung mga enforcers niya. No? At saka si Martin, loser talaga yan. Loser talaga yan. Walang may gusto diyan. Hindi ka marunong magwara, hindi ka marunong magtagalog, nakakairita pakinggan, di ba? So, hindi siya, kailangan ko bang i-state yung obvious is that he's running for office not because he wants to serve. Otherwise, ang ganda na sana ng Tacloban, hindi ganito itsura niya ngayon, di ba? Na ang dami pa rin mahihirap, di ba? Yung Yolanda ng mga bahay, wala pa din, kinukuha pa, ginagrab pa yung, kinikredit grab pa. Part ako ng task force Yolanda. So alam ko yung mga bahay na yon, di ba? Part ni PRRD yun. Tapos sabi daw kay Marcos, whatever, di ba? Whatever. So anyway, so si Martin, Veda, hindi yan, ang alam lang niya kung paano manalo sa isang eleksyon ay bumili ng boto. Kahit simula't simula pa lang, yung kay Inday na 2022, People's Initiative, tapos lahat ng vote buying, billions, trillions. Nakakangilabot yung pera na ginamit nila. Pera natin yon, pera ng taong bayan yon, na dapat pumunta sa pinakamahihirap kung kaya't ngayon, lampas kalahati ng Pilipino, natutulog ngayong gabi, gutom. Nagugutom na ang Pilipino, Martin. Pero wala siyang pake. Kailangan niya mag-vote buying. Kasi nga, sa isip nitong baliw na ito, gusto niya maging prime minister, maging president, whatever. Noong pa nanginginig ang laman ng mga yan. No? Tapos may mga kakuntsaba yan, natural. Natural yung ganyang klaseng tao na bulok. Marami ding bulok na nakapaligid dyan. At lahat sila, sinusuportahan siya sa ginagawa niyang kabulukan sa Pilipinas. Yan yung kakaawa tungkol sa Pilipinas talaga. No, na konting-konti ang prinsipyado na tumatayo at walang presyo. No? Yun yung sinasabi ni PRRD, walang kwenta ang taong walang prinsipyo. Ito, walang prinsipyo. Sinabi nga po ng sabi ni Yusek Claire na ang funny pa, ang sabi, kaya kailangan pa ng ayuda, mas maraming ayuda kasi nga daw more than 52% ang self-rated poverty.
blows my mind that they don't get it. The so reason why it's incompetent. 52% is because of their doing. Yeah. They're so incompetent. They're so incompetent. They're so ignorant. No, apart from the Oh. fact that they're very corrupt. You know what Yeah. I saw early on? Their incompetence was shocking. Mind-blowing. Hindi nila alam ang the simplest things. They don't know the simplest of things. Tapos kaya yabang, hindi sila magtatanong doon sa mga nauna sa kanila. No, so and then so they come out looking like fools that they don't even know the simplest of things about, for instance, even protocol they don't know. Zero, mga walang alam. Yung sinabi ni PRRD literal yon. Mga wala kayong alam. Hindi ninyo kilala ang Pilipino. Dalawa, tama yun. So incompetent. Biro mo, ang naisip lang niya itong spokesperson na yan. Of course, that's Marcos, na that's talking kasi she's the spokesperson. Ang naisip niya, doon sa hunger, ang solusyon niya ayuda. Napaka-incompetent. Wala yung let's strengthen our institutions, 'di ba? Let's create jobs, let's create farm to market roads, 'di ba? Let's open the market. Wala, because they don't know. They know Dapat nothing. ibigay nila, ma'am, actually, is sustainable para sa mga tao. Eh, yung Yeah. ayuda, ma'am, tama nga yun na parang it's like only para lang yung band-aid. Pansamantala lang yan eh. Pero once meron kang project na gagawa ka ng sustainable livelihood para doon sa mga tao na walang trabaho, ma'am, forever yan. Pag mapaglaganap nila yan, magiging effective yan na magiging source of income ng mga tao. Kaya lang, ginagamit nila yan pansamantala lang kasi, gusto lang nila makaupo, 'di ba? Tama 'yun, vote buying ang ginagawa nila. At saka yung mga yan, yung mga politikong ganyan na mga bulok na yan, gusto nila na yung taong bayan manatiling mahirap, manatiling ignorante, kasi madaling manipulahin, madaling Manipulate. takutin, madaling bilhin, 'di ba? Mm. Yun yung tayo naman yung kwento ng buhay natin, galing naman tayong lahat sa kahirapan, 'di ba? At some point in our lives, 'di ba? Pero dahil may nabigyan ng scholarship, yung mga tatay, nanay, or whatever, 'di ba? Tayo nabigyan or whatever, natulungan ng gobyerno, gano'n, 'di ba? Hindi ayaw, gusto mo bigyan ng dignidad. At yung hello Martin, Bongbong, yung point is to take people out of poverty. Idiots. Siguro ay maiging magbasa sila ng Biblia para malaman nila kung tama ang kanilang mga ginagawa. Yung mga panlalamang, panggigipit sa kapwa, yung kanilang katakawan sa kapangyarihan. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. At may nakakapasok na magnanakaw. Maraming nakakapasok na magnanakaw sa mababang kapulungan talaga. Sa halip, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at walang nakakapasok na magnanakaw. Safe kung ang inyong iniimpok na kayamanan ay hindi sa lupa kundi sa langit. Sapagkat, sabi ng Biblia, kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Ng umaga! Yun na! Pagkatapos po, today, Oh, magkikits tayo para sa mga loyalista. Maraming loyalista ng DWIC 882, Aliw TV 23, at saka lahat ng mga news channels natin at mga affiliated organizations. Opo. Medyo pahinga po muna tayo. Pahinga. News po, babalik ang Aliw, ang TV 23 sa Sabado. linggo Okay, linggo na. ng pagkabuhay para sa ating mga kaibigang Katoliko. Alas 6 ng umaga. So, Opo. antabayanan po niyo yan. Kami naman ay Lunes. Yan. At attorney, may isang tanong lang ako sa iyo. Ayun. Bakit daw kapag nagpapa-picture ay lahat ay tahimik? Syempre picture eh. Pinasakit yung ulo ko. Hindi. Bakit daw? Hindi ko nga maintindihan. Bakit ka, nagtataka din ako. Tingnan, papa-picture. Hindi, kung nakangiti eh, mahirap magsalita pag nakangiti. Kaya, di ba? Mahirap na magsalita. O yan, attorney Jess Paredes, yan ay sagot ni Attorney Topacio. Anyway, dahil ngayon ay bagamat tayong mga Last kaanib day of ng the week, yes. Opo. bagamat tayong mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, hindi tayo nag-observe ng Holy Week o Semana Santa ng Opo. mga kaibigan nating mga kabilang sa Iglesia Romana Ni Cristo. Katolika. Opo. Ay wala namang masama na batiin natin sila sa pagdiriwang nila ng Easter Sunday. Para sa kanila naman yun eh. Opo. Parang Tama pag po. birthday mo, di ba? Binibati ka ng happy birthday. Di naman nila birthday. Ganun din yun. Opo, opo. Speaking of birthday, may birthday greetings tayo. O namala. Anyari. Pero attorney, sa ganitong panahon daw ho pala, ang maganda daw isipin natin ngayon ay sino-sino sa pamilya natin ang holy sa iyong palagay. Ayon.
Anyway, eto nga, at dahil nga ang mga kasama natin sa Roman Catholic Church ay sa ngayon ay nagdiriwang, siguro ay nakiisa naman ng DWIC, ano? Opo. Oo. Ay, alam nyo po, ay siguro magliban muna tayo para sa araw na ito ng mga batikos. Syempre. At siguro ay hindi naman masamang panahon ito upang magnilay-nilay at magbulay-bulay at magmuni-muni. Puro Apo. ulit-ulit yun, no? Ayos, Nilay-nilay, bulay-bulay, muni-muni. Oo. At sapagkat talagang hindi lang naman po ako, maraming tao ang nababahala na at naiinis na sa ginagawang ng ibang mga kawani ng pamahalaan, mga opisyal ng pamahalaan na sa palagay nila ay tahasang pagnanakaw na talaga ng kamanambayan. Di ba nag-umpisa nga yung GAA, etc. Pero eto nga sana, etong since sila naman ay mga Katoliko, no? At iisang Biblia naman ang ating binabasa. Iba't iba lang nga mga doktrina pero isa lang naman ang pinagbabasihan. Siguro ay maiging magbasa sila ng Biblia para malaman nila kung tama ang kanilang mga ginagawa. Yung mga panlalamang, panggigipit sa kapwa, at yung kanilang katakawan sa kapangyarihan. Siguro, Manang Juby, kapatid na Juby, dapat malaman nila yung sinasabi Opo. ng banal na Biblia dito sa Ecclesiastes Yes. 1. Sige Ang po. talata ay 2 hanggang 10. Okay. Ito ay mula sa New International Version na isinali na natin Opo. sa wikang Pilipino. Ayan. Ito umpisahan natin sa 2. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Nagpapakapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito. Ngunit para saan ba ang pagpapagod na ito? Patuloy ang magpapalit-palit ng mga lahi ngunit hindi nagbabago ang daigdig. Ang araw ay patuloy sa pagsikat at pagtuloy sa paglubog, pabalik-balik lang sa pinanggalingan. Ang hangin ay umiihi patungong timog, papuntang hilaga, buong araw na paikot-ikot. Lahat ng tubig ay umuuwi sa dagat ngunit hindi ito napupuno. Ang tubig ay bumabalik sa batis na pinagmulan upang muling umagos patungong karagatan. See? Ibig sabihin, bakit ba sila masyadong nagkakamkam ng kapangyarihan at ng salapi? Sabi nga sa Biblia, baliwala yan, baliwala lahat yan. Ang dapat pagtuunan nating lahat, hindi lamang ng mga opisyal ng ating pamahalaan, ay ang pagtulong sa kapwa. Yan lang ang mananatili. Pero yung iba, katulad yan, Manang Juby, yung akap, Opo. masyado nilang binibidang ayuda. Ano ba yung ayuda sa Tagalog? Tulong. Tulong. Na parang sinasabi lang, uy, kami ay matulungin. Yes. Kami ay tumutulong sa inyo. May subtext pa yan Opo. Kami ay nagbibigay ng pera sa inyo, iboto nyo ako. Diba? Ang Yun feeling nila, galing sa bulsa Oo. nila. Pero kay galing sa bulsa mo yun, kay galing sa kaban ng bayan, hindi mo dapat yan pangalandakan. Ayun. Kasi basahin natin ang nasusulat sa Okay. Mateo 6. Ang talata ay 1. Ang talata ay 6. Mateo 6:6. Opo. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Oh. Yan. Ito pa ang sabi sa Mateo sa 2. Basahin na natin hanggang 4. Sige po. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, yung ayuda, Yes. kumbaga, Yes. huwag mo nang ipag-ingay pa. Gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng tao. Tama. Huwag mo nang i-broadcast. Huwag na i-broadcast. Mula kay Kwan, di ba? Opo. Si ganito, si governor ganito, si mayor ganon. Sa kanya galing yan. Mga ganun. Oo, huwag nyo nang i-broadcast, huwag nyo nang iyabang. Ipangalanda. Tandaan ninyo, sabi pa ng Biblia. Okay. Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So pag nagyabang ka, Iba na. ibig sabihin, tapos na yon. Opo. Ginantimpalahan ka na nung mga natuwa sa'yo. Yes. Sa halip, eto, ang sinasabi nasusulat. Aha. Kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Tama. O, di ba? Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos. At ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Oh, yeah. Di ba? O, Tama sino po gusto yan. mong magbigay ng gantimpala sa iyo? Tao? O ang Panginoong Diyos? Panginoong O, Diyos. yun. Ito pa ang sabi sa Mateo. Ito
sana naririnig ng marami sa mga nanunungkulan sa gobyerno na may cat's eye, may racknetic, may 60% kickback, artista, na congressman. Opo. Oo, yan. Oh. Eto, nakalagay, ituloy natin sa 19, ang Mateo 1. Sige po. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. At may nakakapasok na magnanakaw. Ayun. Maraming nakakapasok na magnanakaw sa Yes. mababang kapulungan talaga. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at walang nakakapasok na magnanakaw. Oh, Yun. safe kung ang inyong iniimpok na kayamanan ay hindi sa lupa kundi sa langit. Sapagkat sabi ng Biblia, kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Iyon. Nasaan ba ang puso mo? Sa kamunduhan o sa kalangitan? Mamili ka. Opo. Sa kalangitan na. O, di ba? Yun ang mga sinasabi ko, di ba? Opo. Hindi ko malaman kung bakit yung mga hindi ito baka naman masamain nila. Hindi po masama na ikaw ay mamuhay ng maginhawa. Kung ito ay galing sa paraan na malinis, Yeah. hindi mo ninakaw sa gobyerno, di ba? Opo. Hindi ka nanlamang sa kapwa-tao mo. Hindi ito gantimpala sa panggigipit. Yes. Mm. Galing Hindi- sa tama. Oo, hindi galing ito sa mga confidential funds. Napakalike of confidential funds ng mga ibang ahensya. Bako, si Inday Sara, pinag-iinitan nila. Kung pag-iinitan nyo yung confidential funds, pag-iinitan nyo lahat ng confidential funds. Mahaba yan. Oo, at saka yung mga iba. Sa halip na gumawa sila ng tama, yung mga tinatawag nila, mga traidor, sinasabi dati, iba sinasabi. Aha. Ngayon, ito naman ang sinasabi. Opo. Ang pinapakita nila, sila ay, ang katapatan nila ay hindi sa tama o mali. Hindi sa tama, hindi sa moralidad, kundi sa isang tao. Kasi di ba, may pagbabawal sa Biblia na ikaw ay sumamba sa Diyos-Diyusan. Opo. Itong Diyos-Diyusan na to, hindi lang to yung mga sinasabing graven images. Yung mga graven images, yung mga lilak. Yes. Di ba? Opo. Ang mga Diyos-Diyusan ito sinasabi, halimbawa, may isang public figure Nakilala. na kilala na halimbawa boss mo o leader. Yes. Sinasamba mo siya kung alam mo nang mali ang ginagawa niya, ay sumusunod ka pa rin. Mali Di yun. ba? O. Katulad ng alam mo ng labag sa batas, gagawin mo pa rin. Mali yun. Walang warrant, arestuhin mo. Hindi ko lang sinasabi si Pangulong Duterte, ha? Kundi, sino. Kahit yung sino. si Cassie Leong, di ba? Alam mo nang wala sa lugar, gagawin mo pa rin para Mali yun. gipitin lang yung mga tao. Ihaharas mo, di ba? Oh, kasi nga, utos. Halimbawa, utos siguro ng speaker. Hindi ko sinasabing totoo, ha? O utos ni ganito, utos ni ganon. Yan. Pag ginawa mo yon, bagamat tingin mo ay mali, ngunit sumusunod ka pa rin, para kang sumasamban yan sa Diyos-Diyusan, di ba? Mali pa rin. Mali pa rin. So, nakalagay dito. Oh. Opo. Kaya mga minamahal ko, sabi sa unang Korinto, Gis, ang talata ay 1. Umpisa natin sa 1, na Filipino Standard Version. Ha? Layuan ninyo ang pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kinakausap mo kayo bilang matitinong tao. Kasi etong unang Korinto, mga liham yan ni Propetang Pablo sa mga taga-Korinto, di ba? Mga letters yan Opo. Sabi niya, kinakausap ko kayo bilang matitinong tao. Kayo na ang humatol sa sinasabi ko. Ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikibahagi sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikibahagi sa katawan ni Kristo? Yan. Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol ay may isang tinapay at tayo'y marami ay iisang katawan sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa iisang tinapay. Tama. Yan. Ibig sabihin, yan. Kapag ikaw ay sumamba sa Diyos-Diyusan, sabi dito, ang Diyos-Diyusan ba ay may kabuluhan? Wala. Sa halip, ang mga bagay na inaalay ng mga pagano ay inaalay nila sa mga demonyo. Hindi ako nagsabi niyan, nasa Biblia yan. Hindi ninyo maaring inuman ang kopa ng Panginoon at pati ang kopa ng mga demonyo. Oh. Dapat ang susundin nyo lang yung pag-uutos ng Diyos na sinasabi at ni Kristo Jesus. Hindi pwedeng iinom kayo sa kopa, sasamahan nyo ng utos ng mga demonyo, yung mga utos na mali. O, di ba? Yun ang sinasabi rito. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. Wala akong sinasabing demonyo, ha? Yung mga leaders natin, pinabasa ko lang po itong talata rito. Ala, nakakatakot. Ibubunsod ba natin sa panigbugho ang Panginoon? Mas malakas ba tayo kaysa Kanya? Di ba? Yan. Matindi talaga
Ito pang dapat maintindihan nila, ituloy natin sa 24. Huwag maghangad ang sino man para sa kanyang sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng iba. Yan ang sinasabi ko. Ang pinakamaganda, kasi wala namang kabuluhan lahat, ang may kabuluhan ay magsilbi ka, tumulong ka sa iba. Yan. Ayun, tama. Kainin ninyo ang lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ng walang pagtatanong dahil sa bughi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naririto. Yan. Yan ang sinasabi ko. Dapat talaga ay naglilingkod tayo sa ibang tao. Correct. Hindi naglilingkod tayo sa mga Diyos-Diyusan. At ang mga Diyos-Diyusan na yung mga leader na mali ang ginagawa. No, di ba? Hindi pwedeng makisalo sa Panginoon at sa mga demonyo. Ayan, hindi ako nagsabi niyan, ha? Nasa Biblia yan. Ito pa ang sinasabi sa Mateo. Sa ang talata ay 24. Ito. Makinig po sana ang mga naninilbihan sa ating bayan. Opo, makinig kayo. Makinig po kayo, ha. Time for reflection ngayon. Yes. Walang aliping makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Opo. Paglilingkuran ng tapat at isa ang hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ibig sabihin, mamili kayo sa Diyos na tama o yung maling mga gawain para lang kumuha ng kayamanan. Doon tayo sa tama. O siyempre naman. Yun nga ang mga sinasabi ko. Yung iba, hindi bali nang sila ay masira. Di ba? Ang dami. Nakikita Masunod naman lang. natin. Gusto nila. Yung mga tinatamaan nito, kayo yun. Yung mga hindi tinatamaan, hindi kayo yun. Dapat nilang ma-realize na baliwala yung mga material na bagay. Tama. Basahin natin ang unang Juan. Umpisan sa 2, ang talata ay 15. Okay. Huwag ninyong ibigin ng mundo ang mga makabundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Malinaw na malinaw yan, ha? Ituloy natin sa 16 hanggang 17. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Yun. Malinaw na malinaw po yan, ha? Ayos yan. Oo, At yung iba, yan ay hindi baling magandang masira gabay. na, hindi baling, di ba? Opo. Yung iba, mga pastor pa naman. Hindi wala nang pinapatamaan, di ba? Na kung bago kung umasta sa bababang kapulungan, puro panglalait, pang-uupasala, di ba? Pangtutuligsa, mga, di ba? Mga And- masasabang salita. He or she might not be a good leader. Ganun po yun eh. Tama naman kita mo, ha? Opo. Sabi sa mga kawikaan, 22, ang talata ay 1, mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa sa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa pilak at ginto. Yes. A good name is better than money. Tinuro din sa akin yan ng Opo. tatay ko. Opo. Huling talata na lamang. Opo. Bago tayo mag-break, ha, sa Sige mga po. kawikaan. 28, 20 hanggang 22 mula sa Magandang Balita, Biblia. Opo. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ng yumayaman sa pandaraya. Yan, hindi masamang yumaman, wag lang galing sa pandaraya. Pandaraya. Ang paghatol ng may kinikilingan ay hindi mainam. Di ba yung ginagawa ng mga ibang ahensya ng gobyerno? Kampi-kampi. Naghahatol kahit walang ebidensya. Basta lamang maharas yung mga kalaban. Nakalagay na. Ngunit dahil sa suhol, may hukom na gumagawa ng ganitong kasamaan. Ang kuripot ay nagmamadaling yumaman ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal. Yung maramot ng kanilang sariling Ito ang Tindig Pinas, kung saan ang katotohanan ang siyang naninindigan. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Hanggang sa muli, para sa bayan.